Magandang araw po, hello everyone, this is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. So ito guys, bago po ang loan app na ito na nadiscover ko sa Play Store. Nirelease daw ito noong November 2 pa lang this month, 2025. Quago Piso po ang pangalan ng loan app na ito guys. Saan kaya nila kinuha ang pangalang ito? Napakahayop siguro maniningil ang mga agent dito guys kasi Quago eh. Anyway, ito po ang a-applyan natin ngayon guys for today's video. So, let's start! Let's go! At dahil wala pa po akong app nitong Quago Loan, dadaan muna tayo sa Play Store at i-search lang natin ang Quago Loan. Ito po guys, so i-click lang natin ito, Quago Loan app. So, ito po yun guys. Quago Piso Cash Loan App. At retailer product po ito ng Delicia Lending Investor and Trading Corporation. So, ngayon guys, i-install na natin. At habang installing pa po siya guys, hahanapin muna natin ito sa listahan ng mga registered online lending app sa SEC o sa Security Exchange Commission kung rehistrado ba ang online lending company na ito. At ito na po yung mga listahan ng registered loan app guys. So hanapin po natin dito ang Delicia Lending Investors and Trading Corporation. So dito po tayo sa nagsimula sa letter D. So parang wala pa ditong Delicia Lending guys. Hindi pa siguro sila nakapag-register. Bago pa kasi ito eh. Ngayong buwan pa lang ito ni-release noong November 2, 2025. Baka on process pa po ang registration nila o ano kaya. So patuloy na lang po tayo sa pag-apply guys. Basta mag-ingat lang po tayo sa pag-apply sa mga ganitong klaseng online lending. At ayan po, installed na po siya. So ngayon, i-open na natin. Then click po natin itong allow. At ayan po, nandito na po tayo sa dashboard at may nakalagay na pong maximum loan amount na 50,000 pesos. So i-click natin itong apply now. So hiningi na po nila ang aking cellphone number. Basta remind ko lang sa inyo lagi guys, basta ganitong klaseng mga ula, huwag ilagay yung mga cellphone number natin na palagi natin ginagamit. Bumili talaga ako ng bagong SIM para sa mga ganitong mga online lending. At ayan po, nalagyan ko na po ng aking cellphone number. I-click ko na itong get it for the verification code. At ito po yung na-receive kong verification code guys. Hindi po Quago Piso ang pangalan ng nag-send ng OTP sa akin. Galing po sa Always. Hay nako. Sige nga, patuloy tayo. Ilagay natin dito ang 6-digit code. Then i-click na natin itong login. At ayan po, binalik po tayo dito sa dashboard. 120 days daw ang loan term dito guys. At 0.05% per day daw po ang interest. So ngayon, i-click na naman natin itong apply now. Ito po ang kanilang privacy policy and terms. So i-click lang natin itong go. Click lang natin while using the app. So ito po ang kanilang unang hingiin sa atin, ang ating ID verification. Ito daw po ang kanilang recommended ID type. Driver's license, PRC, SSS, passport, postal ID, at UMID. At kapag wala raw tayo niyan, may other option naman ng mga ID type dito sa baba. Tulad po ng TIN ID, Voters ID, National ID, pwede rin Pag-ibig ID at Health Card. At ang available sa akin guys, itong driver's license. At ayan po, i-click na natin itong upload. And then itong photo album na lang piliin ko guys. Kasi nandun po sa aking phone gallery nakasave ang aking valid ID. And then click natin itong done. So hanapin ko na dito ang aking ID na nakasave. So ito na po, i-click ko lang ito. At ayan po, uploading na po siya. At yan po, na-upload na po siya. So nabasa na po ng kanilang system ang aking detalye na nakasulat sa valid ID. Tulad po ng aking kumpletong pangalan, ID number at ang aking date of birth. So i-click ko na itong upload. At ayan po, next pa kailangan ko nang mag-selfie for my face verification. So i-click ko na itong upload. And then click itong while using the app. So kukunin ko muna itong cellphone ko guys para mag-selfie. At ayan po, uploading na po ang aking face verification. At dito na tayo magsimulang mag-fill up ng kanilang form. So una dito ang ating gender. Click natin itong male, then click done. Next pa yung ating marital status. So single, then click done. Next pa yung ating loan purpose. So may pagpipilian po tayo dito guys. Itong business development po ang pipiliin ko. Next ay hingin na nilang ating email address.
Next po yung ating educational attainment. So itong senior high ang pipiliin ko para tayong nag-a-apply ng trabaho nito guys. Next pa yung ating living address. So may mga pagpipilian po tayong lugar dito guys. Ipa-fast forward ko lang ito guys ha. Next po niyan ay kailangan pang i-detalye ang ating address. Next po, count of credit cards. So itong 0 po ang pipiliin natin dito guys, kahit na may credit card tayo. Next po, hingin nila ating Viber account. Pero optional lang po yan guys, pwede natin hindi ilagyan. Sa akin, ilagyan ko na lang para sure approve daw. Random numbers naman yung ilagay ko dyan, hindi po totoong cellphone number. Next po, hingin din lang ating backup phone number. Optional pa rin yan, pero nilagyan ko pa rin. Char-char lang po yung cellphone number na yan guys. Kung i-scamin tayo sa mga loan app na ito, at least naunahan natin sila. Next po, itong Facebook account ay optional lang din, pero nilagyan ko pa rin. So next po, i-click ko na itong upload. Next po lang hingin guys ang ating job information. So ang ilagay ko sa occupation ay, so parang wala dito sa selection yung trabaho ko. So itong others na lang ang pipiliin ko. Next po, itong length of employment, kung gaano na po tayo katagal sa ating pinagtatrabahoan. So itong more than 5 years. Next po, hingin nila ang pangalan ng ating pinagtatrabahoang kumpanya. And then ang office address. So may pagpipilian po tayong mga lugar. Ipa-fast forward ko lang guys ha. And then kailangan pang i-detalye ang ating office address. Next po, hingin din nila ang company contact number. So kahit anong number na lang ilagay ko, huwag nating ilagay yung tama. Next po, ang ating payday. So itong twice a month. Ang payroll date, itong 1 to 50 na lang piliin ko. And then ang ating monthly salary. Ang piliin ko po dito ay mula 16,000 pesos hanggang 24,000 pesos. And then, i-click ko na itong upload. Next po ay urgent contact person. So, ito na po yung emergency contact guys. So, 5 contact person ang hingiin nila. Ipa-fast forward ko lang ang pag-fill up dito guys ha. Basta mag-ingat po tayo sa paglagay ng mga cellphone number dito guys. Ang nilagay ko pong mga cellphone number dito guys ay hindi po totoong contact number ng aking mga kamag-anak. Mga cellphone number ko po yan dati na hindi na po makukontak para iwas disturbo lang po sa ating mga kamag-anak kapag maniningil na po sila. At ayan po, tapos ko na na-fill up, i-click ko na itong upload. Next po ay kukunin na po nila ang ating withdrawal account kung saan po natin gustong i-transfer ang pera na utangin natin dito kung sakaling ma-approve tayo. Dito sa e-wallet, ang pwede nating pagtransferan ng ating utangin dito ay sa GCash, Coins, GrabPay, Lazada PH, at StarPay Corporation. So ang pinili ko po dito guys ay ang aking GrabPay account. So ilagay na natin ang ating GrabPay account name, middle name, at ang ating apelyido. Next pa ilagay natin ang ating e-wallet account number. And then ilagay natin ulit dito sa baba. And then i-click natin itong upload. At binalik na po ako dito sa dashboard guys. At ito na po ang in-offer sa akin ng Kuago Peso. Up to 3,000 pesos daw po ang aking ma-loan dito. So pindutin muna natin itong may nakalagay 2 periods. So may 2 periods po tayong pagpipilian guys. 2 periods at 3 periods. So ito munang 2 periods ang ating re-reviewin. So ito na po ang kanilang loan details guys. Kung 3,000 pesos daw ang ating utangin, at itong 2 periods ang pipiliin nating installment, ang first repayment date ko raw nito guys ay December 1, 2025. So November 25 po ako nag-apply. So 6 days lang ang first term. Nako, sawang-sawa na ako nitong 6 or 7 days. Tapos ang nakalagay na loan term is 121 days. So ito na po ang repayment schedule guys. Ito na po ang babayaran natin sa first repayment date pa lang. 3,390 pesos na kaagad. Nako, may tubo na po na 390 pesos. So pindutin pa natin itong expand guys para makita po natin ang buong detalye nitong kanilang repayment schedule. So ito na po yun. Ang principal daw po ay 2,970. So ito po yung interest 420. Kaya naging 3,390 pesos lahat ang mababayaran natin. Tingnan pa natin dito sa baba guys. Naku, may upfront service fee pa na 750 pesos. At ibabawas po ito guys sa ating niloan. So ang marireceive na lang natin sa 3,000 pesos na utangin natin, kapag ibabawas itong 750 pesos, ay 2,250 pesos na lang ang marireceive natin.
Tapos pagdating sa repayment date, nadagdagan pa ng 390 pesos ang ating 3,000 pesos. Nako, isang pagbubudol naman ito guys. Kaya maging maingat po talaga tayo sa pag-apply sa mga ganitong klaseng online lending app. Hindi ko natingnan yung third periods. Ganun pa rin yan eh. 6 days pa rin ang per term yan. So ngayon, magpapabudol na naman ako guys. Itutuloy ko ito hanggang dulo. Ma-approve man o i-reject man ito. Baka nga mag-auto-disburse na naman ito. Hindi ko talaga babayaran. I-try ko lang na ipagpatuloy. So ngayon, i-click ko na itong confirm. At ayan po guys, ni-review na po ang aking application. At ito na po, may nakalagay na po na order number, ang aking loan amount na 3,000 pesos, at ang 750 na advance service charge na i-deduct sa ating loan, at ang aking GrabPay account number. So ngayon guys, i-exit ko muna ito guys, i-refresh ko muna itong app, and then i-open ko ulit. At ayan po, wala pa ring result. So i-click ko raw itong mine, and then itong all. So dito po tayo sa loan list. At ayan po guys, review failed. So nireject ang ating application guys. So hindi po siya nag-auto disburse. So buti na lang, at least na-discover natin ang kanilang sistema. Nakabilang po siya sa mga loan shark ngayon. Kaya wag magpapaloko sa mga ganitong klaseng loan app guys. So yun lang po. At para sa iba ko pa pong mga review sa mga naglalabas ang ulang ngayon guys, please like, share, and subscribe my YouTube channel. At pakihit na rin sa notification bell para updated po kayo sa tuwing may upload ako. So yun lamang po guys, maraming salamat sa panonood. God bless us all. See you again sa next kong mga reviews. Bye!